Kakatapos ko lang sa Leo. Natapos na din ako sa Virgo. Libra naman. So, ano mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra mula July hanggang September 2024? Oh, ano to? Ano kwento dito? May ano dito, oh. Makikipagayos. Mga ngako na magbabago. Ito. Magbabago na po, good. Pero, sabi lang pala yun. Kasi bumaliktad tong victory. Yung chariot. Sabi lang pala yun. Kasi sabi dito, overcoming obstacles. Eh, hindi yan overcoming obstacle. Eh. Ganun pa rin. May obstacle pa rin kasi baliktad siya. May ano tayo dito, nanay. So, di ko sure kung sino ba yung magsusorry dito o mga ngako. Kasi may makikipag-ayos, oh. Sino kayang makikipag-ayos? Yung nanay ba? O yung tatay? O babae ba o lalaki? Kasi katabi ng Queen of Pentacles, yung chariot. Nabaliktad. So, feeling ko, yung babae yung makaka-receive ng apology. Okay? May makikipag-ayos sa kanya. Mga ngako na magbabago na. At forever na talaga na makikipagtulungan. Alam mo yun, hindi na sila mag-aaway. As in, yung pangako niya, akala nung babae, totoo. Kasi mukhang sincere. Pero, joke lang pala yun. Kasi nga, baliktad yung chariot. So, sa madaling salita, sabi lang yung pangako para lang magkaayos. Pero, probably nagkaayos na dito o magkakaayos. Kasi, hindi alam ng babae na joke lang pala yun. Yung apology. Tapos ang ending, mapapaisip yung babae na nagkamali siya ng desisyon na makipag-ayos pa. Pero, syempre, alam nga naman laging relationship. Doon may problema. Maganda kung i-clarify natin. Diba? Para malaman natin, baka kaibigan pala ito, kamag-anak. Ay, ano to? May lalaki na tayo dito. Baliktad pa itong ano. Queen of, ano ba to? Wheel of Fortune. Ito, lalaki yung nakikipag-ayos. Oh. Releasing pain. Forgiveness. Oh. Siya yung gusto makipag-ayos. Ano to kwento ng kasal sila pero naghiwalay. Pero hindi pa separated sa law. Kasi mukhang kasal sila sa batas.
So, kasal pa rin sila kahit hiwalay na. Either matagal na silang hiwalay or recently lang. Pero kasi yung lalaki, ito na-confirm na dito, siya yung gusto makipag-ayos. Kaya lang ito, may problema tayo sa Wheel of Fortune na bumaliktad. Kasi ex na to eh. Pero kasal pa rin sila. So, pwede itong nanay. Maraming description. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo para sa inyo. Nanay, kasal, mayaman, may trabaho. Ito kasi ex to eh. So, sa pananaw ko lang. Single o ex. Sa case na to, ex. Kasi usually ex para sa akin ay ones. Pero dito sa case na to, nagmukha na siyang ex. Kasi again, case to case basis. So, alamin natin. Ano ba tong kwento talaga dito? Pero may babae at lalaki na tayo. Di relasyon na to. Ano ba to? Ano tong naging upheaval dito? Disruption. Delays. Setbacks. Ano yan? Sabi magbabago na daw. Ano ba? Well, maraming case. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Pedophile yung naisip ko. Pedophile yung tatay. OMG. So, isa sa case. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo para sa inyo. SA. Ayan o. Basahin nyo. Ito. Simula sa S hanggang dito sa A. Kasi baka ma-sensor. O something na nangyari na sa past na paulit-ulit. Kasi may tayo dito. 6 of Cups. So, ayan. Yan lang naisip ko na medyo mabigat. Kasi, iba yung pag-sorry dito ng lalaki. Parang desperado. Tapos, nung pinatawad na, bumalik na naman siya sa dating gawi. So, again, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, iisa lang yung ending. Magpapatawad yung babae. Bibigyan niya ng chance yung lalaki. Tapos, ang ending, magsisisi siya sa ginawa niyang desisyon kasi ma-realize niya na parang walang pinagbago yung partner niya. So, nagmukhang isang kwento na lang to. Imbis na chop-chop. Ewan ko kung sino makaka-relate dito. Anyways, mag-end na tayo dito. So, sino yung partner ng Libra dito sa kwento na to? Regardless kung babae o lalaki nanonood, ito yung partner ng Libra. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, o Aries. Ngayon, kung di applicable sa inyo, baka dun sa kakilala nyo. So, sino naman yung kakilala nyo natatamaan ng reading na to? Leo,
Kopiyaw. Hindi ko na gagamitin tong isa. Sayang naman. Mahaba kasi. Mahaba yung reading. Mag-i-edit pa ako. Matagal. Kaya, dapat maikli lang. Hindi natin ito isasama eh. Dalawa kasi sila. Pero grabe din naman. Sige na nga, isama na natin. Dapat pa, hindi ko na kinuha to. Ang lungkot tuloy. Divorce ba naman? So, hiwalayan to sa pagitan ng water sign o earth sign. So, sabi dito, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero Libra to. So, ibig sabihin, isa sa partner ng Libra na water sign o earth sign. Yun yung maghihiwalay dito. O, ayan, G. O, ayan, G na naman. So, dapat pala di ko na kinuha to. Eto, idagdag na nga natin to. Malay naman natin mag-good vibes dito. Diba? Kaya lang mahaba kasi yung ano eh. Pag binasa ko to, Sibila to, ang tagal ko. Kasi, gusto ko detalyado. Ayan, joyfulness. Service. So, ayan, maganda. Yung joyfulness natin, manggagaling dito sa trabaho. Service ay usually, dun yan sa workplace. Dun yan sa company. Pinagtatrabahuhan. Magsasaya siya doon. For some reason. So, promotion siguro ay posible. Para sa iba sa inyo. Yun lang naman naiisip ko na ikatutuwa ng iba sa inyo. Diba sa workplace? Ano pa ba? Pwede rin namang new job to. Diba? New job. O job. May magse-celebrate eh. Either kayo mismo to na magse-celebrate o someone na malapit sa inyo na may trabaho. Whether ka-workmate to o malapit sa inyo na may trabaho na. Pwedeng anak, kaibigan. Ngayon nga, may good news na matatanggap eh dun sa work. So again, pwedeng promotion, magkakatrabaho, kung wala pa. Wala na akong maisip ah. Ewan ko kung anong wish nila sa workplace na maaaring magkatotoo. O baka sila yung a-attend ng celebration ng mahal nila sa buhay. At ang topic ay career. Parang ganito eh. Kung di kayo to yung magse-celebrate ay kayo yung a-attend ng celebration ng mahal nyo sa buhay. O malapit sa inyo. So, yan na yung good news natin. At least, di ba? Sa haba ng reading. Pwede na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.